Kamusta mga ka-Clover? Ang video po natin na tatalakayan ngayon mga ka-Clover ay about po sa 5 bagay na masama na hindi natin dapat ginagawa sa ating tahanan dahil masama po ang epekto sa buhay natin mga ka-Clover. Totoo po ito at ito ay nangyari na sa aking buhay. Dahil ang mga bagay na ito ay ginawa ko dahil noon hindi ko pa alam. Ngayon nung nalaman ko, talagang binago ko na ang lahat dahil kaya pala ganun kabigat ang nararamdaman namin sa aming tahanan na para bang hindi maubos-ubos ang gastusan, hindi maubos-ubos ang problema dahil sa mga bagay po na ginawa namin na wala kaming kaalam-alam. Kaya ngayon mga ka-Clover, i-share ko po sa inyo na dapat po nating iwasan ito habang maaga pa po. Nang sa gano'y hindi nyo po maranasan ang mga naranasan namin noon dahil sa mga maling bagay na aming ginawa. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo, hindi lang po lahat sa halaman ang pangpaswerte at sinasabi nilang hindi maganda, kundi sa mga bagay din sa loob ng ating bahay na kailangan nating alamin. Ang mga bagay na ito na nalaman ko sa aking mga ninuno, sa mga kasabihan at sa ating feng shui. Number 1 ay ang ating bigas po. Kung hindi niyo pa po alam kung saan dapat natin ilalagay ang ating bigasan, dapat ang ating mga bigas ay nakalagay lamang sa isang sako o kaya naman sa banga. Huwag niyong ilagay ang inyong mga bigas sa mga plastik na lagayan dahil hindi maganda yun. Years na namin ginawa yun, kaya sinabi ko sa inyo, naranasan namin ang lahat ng mga sinasabi ko dito na kung anong mga bagay na hindi maganda sa ating loob ng tahanan. Dahil sa mga maling gawain na ito ay hindi tayo makaahon-ahon sa hirap at mabagal ang ating pag-unlad. Kaya ito po ang sasabihin ko po sa inyo kung anong nangyari sa amin noon kasi simula nung mag-asawa kami ng asawa ko, ang bigasan namin ay dito, itong lagayan na ito, plastic na ito, yan. Simula pa kami mag-asawa. Yan ay, ito na yung lagayan namin ng aming bigas nung nalaman ko na hindi pala maganda ayon, tinigil na namin yun at nilagay na namin dito sa sako. Dito na lang sa sako, ilagay ang inyong bigasan. Okay yan, kung wala kayong banga. Basta wag nyo lang ilagay sa mga plastic na container. Dahil ang ibig sabihin na ang bigas natin ay nakalagay sa plastic ay pahirap po na siyang tinututulan ng ating feng shui na hindi magandang ilagay ang bigas sa plastic container. Dahil kapag ginawa nyo ang bigas nyo ilalagay sa plastic container, ay kahit anong sipag ang gawin nyo, ay hindi maubos-ubos ang gastusan sa bahay. Ganon rin po ang bagal ng pag-asenso sa buhay. Dahil ang bigas ay buhay, na kailangan natin itong pagyamanin at kailangan natin itong pag-ingatan. Na ayon sa feng shui, ang plastic ay hindi maganda. Nangangahulugan itong hindi makatotohanan na bagay at nagpapabagal sa asenso ng ating buhay. Lalo na dito sa lagayan ng ating bigas. Kaya mga ka-Clover, kung gusto nyo pong guminhawa ang ating buhay at makaahon sa hirap, gawin natin ang mga bagay na wala namang masama kung ating susundin. Kaysa naman babaliwalain natin ang mga kasabayang ito na yun pala ang mga dahilan kung bakit mabagal ang ating pag-asenso at lagi tayong may gastusan at nagkakaroon ng mga problemang hindi matapos-tapos. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang sa bigas. Marami pong bagay na dapat nating alamin na para baguhin ang ating buhay. Number 2, tubig. Ang atin pong gripo na hindi maayos na tumutulo ay hindi po maganda.
Kung kayo po ay may gripo na tumutulo, pero ang akala nyo ay okay pa rin dahil sinasahod nyo lang, hindi po tama yun. Masama rin po iyon. Kailangan po ang ating gripo ay maayos na walang tulo. Dahil ang ibig sabihin ng mga patak ng tubig ay siyang patak-patak lamang ang dumadating na blessing sa ating buhay. Isa rin na kapag ang inyong lagayan ay hinahayaan nyo na maapaw na ang tubig at umaagos, huwag nyong hahayaang mangyari yon. Huwag nyong pababayaan na ganun lagi ang mangyari sa inyong gripo. Dahil hindi maganda ang kahulugan nito ayon sa ating Feng Shui. Dahil malas po ito ayon sa ating Feng Shui, na ang ibig sabihin nito ay para kayong nagsasayang ng grasya na pinagkaloob ng Diyos dahil ang tubig ay buhay at kailangang pagyamanin natin ito. Kaya huwag nating hayaan na matapon lamang ang tubig sa ating pangalagayan dahil ito ay nangangahulugan ng paghihirap at walang katapusang gastos at walang katapusang problema. Ito pong mga video na to ay actual ko po itong binibidyoan na ipakita sa inyo na ganito po ang mga hindi dapat ginagawa. Dahil ang mga bagay na ito, proven and tested ko na po ito sa aking buhay. Pakinggan nyo ang mga patak ng tunog ng tubig na tumutulo sa gripo ay hindi magandang kahulugan ito. Number 3, mga crack o pingas na mga baso at pinggan. Mga ka-clover, kapag kayo ay may mga crack na pinggan o kaya baso o kahit kunting pingas lang ito, wag nyo nang hahayaang gagamitin pa ito ng tuloy-tuloy kasi hindi maganda ang kahulugan nito. Ang baso ay ginagamit natin ito sa pag-inom ng tubig, juice, at iba pang inumin. Mahalaga ito sa ating kalusugan at hydration. Ang baso ay simbolo sa pag-aalaga natin ng ating gamit. Kapag nag-aalaga tayo ng bagay tulad ng baso, ipinapakita natin ang respeto sa mga ito at sa kapaligiran. Ngunit kapag ang baso ay nabasag, maaari itong nagiging panganib. Kaya't mahalaga na maging maingat sa mga gamit dahil kapag ginagamit pa natin ang mga may crack at basag na baso at pinggan, ay para mo na ring mauwi sa panganib ang isa sa iyong pamilya. Kaya kapag ito'y nangyari sa inyong mga gamit, huwag na kayong manghinayang. Ito ay isang bagay na huwag nating baliwalain dahil ang mga masasamang elemento ay nakapaligid lamang. Kaya huwag natin silang hayaang makapasok sa ating buhay. Number 4, sapatos. Mga ka-clover, alam nyo na ba kung saan po natin dapat ilagay ang ating mga sapatos pag tayo'y galing sa labas? Kailangan din natin magkaroon ng tamang gawain about po sa ating kasuotan sa paa. Na kapag galing tayo sa labas ng bahay ay huwag nating ipapasok ang ating mga sapatos at tsinelas sa loob ng bahay. Dapat meron tayong sariling lagayan ng sapatos sa labas ng bahay. Pwede rin namang sa entrance ng inyong pintuan na meron kayong mga shoe rack at doon ilagay ang inyong mga sapatos na ginagamit pag galing kayo sa labas. Dahil huwag nyong gagawin na ang mga gamit yung sapatos at tsinelas ay ipapasok nyo sa loob ng bahay. Dahil ang ibig po sabihin yan, pag galing kayo sa labas, marumi ang inyong sapatos at tsinelas. Na ang ibig sabihin ng dumi ay negatibong enerhiya. Na ang negative energy na yon ay maaari nyong maipasok sa loob ng bahay kapag ipinasok nyo yung ginamit ng sapatos at tsinelas. Dahil ang negative energy na yon, yan ang magpapahirap sa ating buhay. Kaya ugaliin na ang ating mga ginamit na sapatos ay maiwan lamang sa pintuan ng inyong bahay.
Sa amin nga dati, yung hindi pa namin alam, maging sa mga anak ko, ay pinapasok nila ang kanilang mga sapatos galing sa eskwelahan at kung galing kung saan man sila nagpunta at inilalagay sa ilalim ng kama. Huwag po ninyong gawin yon na ilalagay ang inyong mga sapatos sa ilalim ng kama. Dahil masama din po iyon ayon sa ating feng shui. Alam niyo ba po sa mga Chinese, noong unang araw at hanggang mapasa ngayon, ay pinaniniwalaan nilang hindi magandang maglagay ng sapatos sa ilalim ng kama dahil ito ay magdadala ng kamalasan at pahirap sa buhay ng inyong pamilya. Iyan rin ang isang bagay na hindi namin alam noon at lagi ko namin ginagawa yan na pagdating dito sa bahay nilalagay ang aming mga sapatos na ginamit sa ilalim ng kama. Kaya iyan ang ibig sabihin na ang pagpasok mo ng iyong mga sapatos galing sa labas ay pinasok mo ang negative energy sa iyong bahay. Number 5, basura. Alam niyo ba ang mga basura natin ay wala nang pakinabang dahil sila ay marumi, mabaho. Ngunit ang mga basurang ito ay napagkuhaan na natin ang ating pangangailangan. Ngunit pagkatapos nating gamitin ang ating kailangan, hindi natin dapat ilalabas ang ating basura kapag gabi po. Bakit kamo? Dahil masama ang magtapon ng basura na galing sa loob ng bahay kapag gabi. Lahat ng mga bagay na ito na mali ay amin ang ginawa sa aming loob ng tahanan at merong nakapagsabi sa amin na ito'y hindi magandang ilabas ang ating mga basura na galing sa loob ng bahay sa oras ng gabi. Dahil nangangahulugan po ito ng paghihirap sa buhay. Na ang ibig sabihin nito ay parang inilabas mo ang mga magandang enerhiya na galing sa iyong bahay na siya namang sasaluhin ng bad energy kapag oras ng gabi. Dahil ang bad energy ay wala pong oras ito kapag ito'y umatake sa ating buhay. Na siya ring mga kasabihan ng ating mga ninuno noong araw at maging pagwawalis ng gabi ay masama lalo na't magwalis ka sa gabi tapos palalabasin mo ang ating pinagwalisan palabas. Masama po yun. Kaya hanggat maiiwasan, iwasan natin ang mga bagay na itong hindi nakakatulong para umunlad ang ating buhay. Sa halip, sundin natin ang mga pamahiin na ito at ayon sa mga feng shui expert na silang nakakaalam sa tunay na maaring idudulot ng mga masasama at mabubuting elemento. Kaya mga ka-Clover, kung isa ka sa may mga positibong pananaw sa buhay, sundin lamang ang mga bagay na dapat mong iwasan para nang sa ganon makatulog ka ng mahimbing at walang agam-agam dahil sa iniwasan mo ang mga bagay na hindi maganda sa loob ng ating bahay. Paalala ko mga ka-Clover sa aking mga video, ang mga bagay na ito ay isang gabay lamang na tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya mga ka-Clover, kailangan lang nating magsipag, magtiyaga at iwasan natin ang mga masasama at tanggapin ng buong puso't isipan ang mga bagay na magbibigay ng swerte sa ating buhay. Na may kasabihang na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Hanggang sa muli mga ka-Clover, see you on our next video. Maraming salamat!